Gabi ng Misteryo. The year 2025, a time when humanity might face some of the most serious challenges in its history. Environmental catastrophes, technological failures, wars and pandemics. Marami na tayong pinagdaan ng pagsubok ngayong taong 2024. May mga sakuna, kalamidad, at iba pang mga hamon sa ating buhay sa mundong ito. Anong naghihintay na kapalaran natin sa taong 2025? Ano ang mga mensahe na maaaring gustong sabihin sa atin na mga nilalang sa iba't ibang dimensyon, galactic beings, divine beings? May mga tao tayong makapanayam ngayong gabing ito para magbigay sa atin ng mga mensahe na ipinarating o pinadaan sa kanila mula sa iba't ibang mga nilalang, mga divine being, para maging mapakinabangan natin sa susunod na taon 2025. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin ng mga divine messages. Ano ba itong mga mensaheng ito sa atin? Mula sa iba't ibang mga nilalang, sa iba't ibang mga dimensyon, galactic beings, divine beings, mga anghel, mga santo, at iba pang mga nilalang sa mas mataas na dimensyon na kung saan ay maring magbigay sa atin ng inspirasyon para naman sa taong 2025. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naririto naman po ang inyong Psychic Tito Boy at ang ating kapatiran, si Brad Joel ng kapatiran kay Kristong Buhay Missionary Movement, na inyo pong mapapanood mamaya sa Gabi ng Misteryo. Abangan niyo po ito mamayang alas 10 dahil ang topic natin ay, ano ba topic natin, Brother Joel? Napakagandang pagkakwentuhan ito, mga kapatid, sapagkat tayo ay mag-uusap-usap at magtatalakayan tungkol sa mga divine messages ngayong darating na taong 2025. Kaya sama-sama tayo. Divine Love Energy Healing Products and Services. At Happy New Year sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po muli kayo sa Gabi ng Misteryo mula 10 to 11 p.m. mamaya at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan sa DZRH at ating pag-uusapan kung ano ba yung mga lumalabas ngayon, no, na about sa mga plasmoids, about sa mga orbs, about doon sa mga allegations nila na aliens daw ay nagpapakita na sa kalawakan. Totoo nga ba ito? Mamayang gabi, tunghayan natin at pag-usapan kung ano nga ba yung mensahe nito para sa atin at sa sangkatauhan at ano nga ba yung kaugnayan nito para sa kamalayan or consciousness ng bawat isa. So hello, ako nga pala si Nico Chua, ang inyong astrologist or the young astrologist, and abangan nyo ako mamaya sa Gabi ng Misteryo para pag-usapan natin kung ano ang mga divine messages para sa 2025. Napakagandang pag-usapan ito, nakakasabi. Yes, opo. Tara na, manood kayo mamaya. Aasahan namin kayo. Salamat. Yan po ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you. Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po.
Isa pang edisyon mga kaibigan ng palatuntunang gabi ng misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado, nako, pag-usapan po natin ngayong gabi ito ang tungkol po sa maaring mensahe po ng mga galactic beings, ng mga divine beings para po sa ating lahat, para sa sangkatauhan, para sa taong 2025. At ano nga ba ito? At siguro naman para kahit paano makapaghanda po tayo kung ano nga ba dapat natin gawin para naman maharap natin ng tama ang mga hamon ng taong 2025. Ang nyo pa rin mong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, at meron po tayong mga kasamahan sa ating programa ngayong po gabing ito. Siyempre naman, ating papasukin na sa ating Gabi ng Misteryo program sina Tito Boy Psychic. Yan na. Psychic Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Ayan, iyon. Wala pang audio. Yan. As usual. Magandang gabi, Tito Boy and Brother Joel. Magandang gabi din, Brother Ray. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi. Ayan, magandang gabi sa lahat at natutuwa po kami at kasama kami ngayon sa inyong panel of guests. Ayan, at syempre, actually may mga inimbitan din tayong iba pero may mga emergency silang dapat na harapin ngayong araw na ito. But of course, nandyan naman kayo, Tito Boy and Brother Joel. At isa pa, meron pa tayong isa pa na ating kasama ngayong gabing ito. Walang iba ang ating napakabatang astrologer o astrologist, si Brother Nico Chua. Brother Nico, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, hello. Good evening, Sir Ray. Ayan, kumusta ka na, Brother Nico? So, ayan, currently nasa Lucena ako, tsaka almost 3 days ko nang ina-analyze yung astrology kung ano nga ba yung divine message sa atin ni God for the 2025. Abay, ibigay mo na kagad yan. Mo natin patagalin pa, ha? Brother Nico, ano ang lumabas sa yung analysis na sa astrology? Pwede. So, madami tayong i-expect sa 2025, lalo na may nalista ako na 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 bagay na magaganap for 2025. Wow. The whole year, 2025? Yes. Ano ba yan? Bad news ba yan o good news? May good news, may bad news. Pero unahin muna natin yung good news. I suspect na para to sa kabutihan ng lahat. Unahin muna natin yung good news. Ayan. So, ang good news, ang nakikita ko kasi sa astrology natin, sa June 10 until June 30, 2026. Ayan. So, si Jupiter papasok siya ng Cancer, pero sa Pilipinas, nakita ko yung natal chart ng Pilipinas, papasok siya ng 9th house and 10th house. Okay. Sandali so, ayan. Pag sinabing 9th house, nandiyan yung mga divine beings. So, mas prominent natin siyang makita hindi lang sa Pilipinas, pati rin sa buong mundo. Ayun, oo. Brother Nico, sandali lang ha. Kasi nabanggit mo kasi 2026 2025 ba? 2026? 2025 to 2026. So, wow. So, papasok sa 2026. From 2025 to 2026. Yung binabanggit mo. Magkakaroon siya ng extension hanggang June 30, 2026. Ano yung ina-expect natin during that period? So, during this period, madaming taong mas i-in-tune sa spirituality. And also, may mga iba din ako nakitang placement na yung iba, iti-test nila kung totoo ba or hindi. Tapos doon na magsisimula yung tinatawag nating spiritual warfare. Naku, laban ng pang-spiritual pala to. Diyos mo so, medyo nakakaba. Pero, syempre, kung tayo naman nasa liwanag, hindi naman tayo kakabahan yan. O, di ba? Yes. Oo. Tama. So, ito yung una. Ano yung pangalawa?
Brother Nico. Sorry. Ano yung next na good news? Good news. Ano yung next Medyo na good news? nanghihina ata signal. Umihina. May interference. Ano yung pangalawa na nakita mo sa astrology chart? So usually, yun nga, dahil si Jupiter in Cancer, so sobrang sera niya at pupunta siya ng 9th house, madaming mapupunta sa liwanag. Pero madami din mga tao na susubok ng liwanag na yun. Ngayon pa lang meron ng subok-subok Ayun. Sandali lang. Hindi ba part din to ng spiritual warfare kung sakasakali? Yes, part din to. So ang mangyayari niyan, yung mga taong hindi pa na-awaken yung spiritual ability nila, i-awaken sila kasi part din ito ng pagliligtas ng mga ibang tao na manipula ng ating community at saka society ng mga ibang tao at ibang dimension din. Okay yan. Naintindihan ho ba ninyo? Uy, sa mga nakatutok sa atin sa Gabi ng Misteryo, pwede po kayo makipaghuntahan sa amin ngayong gabing ito. Ano lang po ito, open-minded po tayo dito lahat. Ano po? Wala po itong kinikilingang relihiyon, wala po tayo ditong sinasaalang-alang na anumang paniniwala, basta open-minded tayo, basta sa direksyon lang na tama. Ayan, ang dapat natin pag-usapan. Pangalawa yon, Brother Nico, ano yung bang nalalabing tatlo, puro bad news na ba yon? Yung nalalabing tatlo, masasabi kong good news yung isa and then yung dalawa is bad news. Mamaya na yung dalawang bad news. Yung isa pang good news. So, yung isang good news, January 12, 2025, si North Node or yung life purpose or yung purpose ni God para sa Pilipinas, papasok na siya ng Pisces. So, wala na siya sa Aries, nandun na siya sa Pisces. So, magiging passive na siya. And then, since nasa 6th house siya, so, more on magpo-focus siya sa mga healers kasi nasa 6th house yung mga healers, mga miracle makers, ganyan. And also, the same time, sa 6th house din, doon din mapupunta yung magiging awareness yung mga tao when it comes sa health nila. At saka din sa daily activities nila, daily habits nila, kukwestiyonin nila everything about of what they believe. Maganda yan, ha? Yung mga healer natin, anumang klase ng healing ang yung ginagawa, abay may benefits pala sa inyo. Ano yung binabagit mong date from January 12, 2025. 2025 onwards? Yes, onwards. Lalakas pa yung power ng mga healer? Yes. Lalo na tayo nasa Pisces siya. So, ang ruling planet kasi ni Pisces is si Jupiter. So, i-expand niya yung purpose na yun. Well, I think kailangan talaga natin yan kasi ang planeta natin kailangan ng healing. Yes, sobrang kailangan natin ng healing sa ang ating planeta. And of course, mas lalong kailangan ng healing ang mga tao. Kasi kaliwat kanan na yung mga kung ano-ano mga nangyayaring kalokohan. Ayan. Nag-aaway-away, kung ano-ano mga kaliwat ka ng mga problema, no? Alright, maraming salamat, Brother Nico, sa may binahagi mong yan based sa analysis mo sa astrology chart na yan for the year 2025. Ayan na, yung dalawang bad news mamaya na. Ibibitin natin yung dalawa. Yun. Maraming salamat, Brother Nico. Babalikan kita, no? Sina Tito Boy and Brother Joel, ano ang inyong masasabi sa binanggit na ito ni Brother Nico? Sa amin po, akin, as a numerology, and nakita ko rin po na ang 2025 po talaga is a total of number 9, which is completion na po talaga siya. It relates to Mars planet. Okay. Then this is associated with fire, brave, and self-assured energy. Tama si Nico sa sinasabi niya. And then ako naman po ang pakikipag-ugnayan ko more on kalikasan, the 4 elements. Alright. Si Brother Joel. Brother Joel. Akin naman, sa akin, may mga dumadaloy na binibigay sa atin ng mga banal na espiritu
na may tinatawag kasi kami dito sa mahal na bundok ng Banahaw na Propesya Mundial. So ito ay nagaganap tuwing paghiwalay ng bagong taon. Let's say 2024, pagpasok ng 2025. Yun yung mga panahon na maaaring nakapagbibigay sila. And at the same time, during the time of our pagdadasal, pananalangin, nagbibigay sila ng mga mensahe sa amin, sa akin. Kaya kami, nakikita namin hindi nalalayo dito sa mga nakikita nitong ating mga kapatid na mga astrologer or astrologist. So kaya kami bilang mga missionary ay patuloy sa pagkilos at pagganap ng aming mga panalangin. Kami inutusan kung saan saang bahagi ng mga lugar, mga probinsya, mga simbahan para ihatid itong liwanag na ito. Kasi talagang yung mundo natin habang lumilipas ang panahon, so maaring sabihin ko na medyo magiging mahigpit yung mga darating pang mga taon. So ito naman ay nakasulat na sa Biblia o sa banal na kasulatan na ipropesiya na ng mga propeta. Pero ang Diyos dahil mabuti, binibigyan tayo ng pagkakataon para makapaghanda. Hindi para matakot, kundi para magkaroon ng malalim at matibay na pagtitiwala para naman ang iba pa ay mabigyan pa ng pagkakataon na may ayos pa yung mga bagay na hindi pa nila naiayos. So wala namang dapat ikatakot. Kaya kami ay patuloy na nananalangin para hindi lamang sa sarili, hindi lamang sa mga kapatiran, kundi para sa sangkatauhan. Yan ang mga mensahe na ibinibigay sa amin dito sa mahal na bundok. At gayon din sa ibang mga kapatiran natin. Kaya ako lagi kong minumungkahi na palakasin natin yung ating buhay palalangin sapagkat ito ang sinabi ng kapatid na Nico na talagang darating yung panahon, magkakaroon ng panahon ito na yung spiritual warfare, di ba? So kaya yun yung aking paalala at hamon sa lahat ng mga kapatid natin, maging hindi lamang sa mga nag-spiritual kundi sa mga hindi pa masyadong nakakaunawa. Kaya yun ang isang bagay na sinisikap kong magawa at minimisyon sa buhay na ito, na palakasin pa at tuluyang mapalakas pa yung mga putong ng liwanag na nakatanglaw sa bawat isa sa atin. Yun ang aming patuloy na ginagawa dito. At yan ang dahilan bakit ako patuloy na umiikot at nagbibisyon kung saan na iutos o iatas ng banal na espiritu sa akin kaysa ng aking mga kapatira. Brother Tito Boy, speaking of paano mapalakas ang ating spiritual na aspekto, ano yung may sasuggest mo na dapat na gawin ng ating mga kababayan at sa lahat ng tao para lumakas yung spiritual aspect? Sa akin bilang numerology consultant, ina-analyze ko ang mga nangyayari gamit ang numerology. Katulad niyan, ang 2025 is number 9 sa numerology, which is kailangan na natin na buksan ang bawat mensahe na nanggagaling sa ating kalikasan sa 4 na elemento. Ngayon po, kaya kami nagkaroon ng ganitong sabihin natin na pagkakaisa tungkol sa panalangin. Kailangan na natin ang lahat ng tao ay bigyan ng liwanag na ayon sa minimensahe ng ating planeta at ng mga planeta signals natin. Kaya bukas ang ating Holy Mount Banahaw sa mga gustong magkaroon ng magtapang energy para mahugasan, malinisan at magkaroon ng tamang pakikipag-ugnay sa ating kalikasan at sa ating pong may kapal. Pero maganda yung binabanggit ni Brother Nico kanina na mapapalakas pa ang enerhiya na dumadaloy sa mga healer. Ha? Abay, malaking bagay yun para lalong lumakas na at mabago ang anumang masasamang enerhiya, mawalis yung masasamang enerhiya sa ating planeta. Tama ba yun, Brother Joel? Tama. Oo. Tama kasi kami dito ngayon ay nagsisikap na dito sa mga kapatiran, dito sa Holy Mount Banahaw ay nagsisimula at nag-uumpisa kaming
buuhin itong konseho o council ng mga elders dito sa Banahaw dahil naniniwala kami na napakalaking epekto ang mangyayari kung ang pagkakaisa ay magaganap, lalong-lalo na kung magsisimula ito dito sa bundok ng Banahaw. Sapagkat sa pasimula ng kasaysayan ng mahal bundok ng Banahaw ay marami nang naniniwala na ang kaganapan ay magmumula rito. Kung merong kaluluwa, may espiritu, ang mga espiritual ng Holy Mount Banahaw ang siyang magsisilbing kaluluwa o espiritu para umayos itong material na katawan, hindi lamang ng ating sarili, kundi ng kabuuan ng bansang Pilipinas. Magkakaroon ito ng tamang alignment sa politika, sa ekonomiya, at sa iba pang aspeto ng ating bansa, at gayon din sa kabuuan ng ating mundo. Kaya sinisikap namin ngayon na magkaisa dito sa itaas, dito sa paanan ng mahal na bundok ng Banahaw, patungo sa ibaba. Yung liwanag ay mapalakas pa. Meron tuloy nagbibigay ng suggestion, yung mga gumigilid-gilid na Tito Boy. Abay, sabi nila sana lahat ng mga politiko umakyat ng bundok Banahaw. Una ang Diyos, hindi natin alam ang programa ng ating mga banal na spirito. Hoping at inaasahan natin na bigyan sila ng liwanag. Wala namang pilitan di ba? Wala namang pilitan kung talaga namang gusto nila at bukal sa kanilang kalooban na mag-focus din paminsan-minsan sa spiritual na aspekto, hindi lang puro politika na sa isipan. Di ba? Yes. Napakahalaga noon kasi sa kasaysayan naman natin talagang nung pasimula pa, nung wala pa naman yung religion, wala pa yung Christianity, ang mga ninuno natin ay talagang kumukonsulta o sumasangguni sa mga babaylan. Kaya napakahalaga ng papel ng mga espiritual sa politika, di ba? Sa mga namumuno. Kaya napaka-importante talagang merong espiritual na umiiral, di ba? Kaya ako, yun ang paniniwala. Kaya palakasin ang buhay espiritual, patatagin natin ito, sapagkat kung lalakas at patuloy itong lalakas, dadaloy ang banal na liwanag, ito ay dadaloy patungo sa mga hindi pa naliliwanagan at doon sa mga mahina pa yung liwanag o yung mga umaandap-andap na liwanag ay matutulungan natin silang lumakas ang liwanag. Ayan, para maging solar powered liwanag. Pero ibinabanggit mo, Brother Joel, actually, during ancient times, yung mga hari, mga reyna ng mga sinaunang panahon, yung mga leader na iba't ibang mga sibilisasyon, ay may kanya-kanya silang mga spiritual na mga advisor, di ba? May mga pari sila noon. Panahon ng Ehipto, meron na dyan, sa Israel, at sa iba pang mga lugar sa buong mundo. Siguro, I think it's about time na bumalik naman tayo sa ganong practice na from time to time, nagkakaroon sila ng communication sa mga, sa mga obispo, sa mga pari, sa mga religious leader, para naman kahit paano, imadaluyan sila ng pagpapala mula sa poong lumikha. Tama. Di ba? At yun naman ang sinisikap natin na mangyari at maganap at nakikita natin na unti-unti kasi actually kahit dito naman sa atin sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin yung separation ng church and state. Pero dahil bilang mga pinuno, di ba? Yung respeto nandoon. So kadalasan talaga humihingi naman ng sangguni o konsultasyon doon sa mga high position doon, especially sa mga religion, diba? Pero minsan syempre iiral din yung pagiging yung kanyang pagiging kalikasan o kanyang pagiging tao. Kaya kahit tama yung sinasabi ng spiritual o ng espiritu, medyo natatalo, nakukurap pa din talaga. Kaya yun ang hamon, patuloy na palakasin at ilapit yung ating sarili sa espiritu
Ayan. Ilapit natin sa mga taong nakakaunawa sa spiritual, di ba? Kaya napakahalaga nung ginagawa natin na ito. Dito hindi pinag-uusapan yung religion, hindi pinag-uusapan yung practice, di ba? Totoo. Panalangin, meditation, iisa lang lahat, magkaiba lang yung proseso, pero iisa lang ang nagaganap sa atin, yung mabuksan, di ba? Yung maibalik yung ugnayan at ang relasyon doon sa lumikha o sa tinatawag nating Diyos, di ba? Yes. So, ngayon, kapag tayo ang tao ay naliliwanagan, di ba, mas malalim niyang naunawaan kung ano talaga ang kanyang totoong purpose in life according sa will ng God dito sa buhay na ito. Yun. Kaya ako, yun ang lagi kong minumungkahi sa mga tao at sa mga kapatiran na nakakasama at mapupunta rin. Tama, dapat talaga sumunod tayo dun sa will of God, ha? Kasi yun naman talaga ang tamang proseso, tamang daan natin na dapat nating tahakin, ano ha? Anyway, maraming salamat Brother Joel and Tito Boy. Mamaya pag-usapan natin yung mga paramdam ha ng mga ng mga galactic beings ng iba't ibang mga nilalang mula sa iba't ibang mga dimensyon. Yung iba'y pinagpapakitaan pa ng mga Tito Boy, ng anghel, ha? May mga ganyang mga insidente, pero hindi lang pinapansin. Karaniwan, iba dyan ay nakikita sa kanilang panaginip. Yung iba naman na talagang clairvoyant, bigla na lang sumusulpot sa kanilang harapan. Na meron talagang ganyang mga nilalang na talagang handang tumulong sa atin bilang tao. Alright, meron tayong bati muna natin yung ating mga kaagapay sa ating Gabi ng Misteryo ngayon na nakatutok at handa rin silang makinig sa mga mensahe natin pinag-uusapan ngayon. Si Chris Ponce ay nakatutok din ngayon. Si Ran Nerio. Ayan, magandang gabi po. O nga ngayon na pala yung ngayon na pala yung huling episode natin sa Gabi ng Misteryo for 2024. Ayan. Nabigla ako napatingin sa kalendaryo December 28 na pala. Maraming salamat Ran Nerio sa iyong sinabi at paalala. Si Helena Del Rosario, magandang gabi po. Dionisio Estante, Brother Arvin Capasilio, Elias Pascasio. Elias, magandang gabi sa iyo. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Leo Havares, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan? Ayun na. Si Ma'am Victoria Richard Satshain. Good evening to all healers and seers. Yun. Good evening po sa inyo, sir. Louis Chua Peleo. Hello, Brother Nico Tukayo. O nga, no? Ayan. Alright. Si Boyas Fariscal, maging si Nelson Malinaw. Malinaw din ang iyong message ng Happy New Year. Binabati rin niya ang mga ghost hunter ng Happy New Year. Tama na rin na away-away. Kasi yung sa sirkulo ng mga ghost hunter mukhang may problema rin. Dapat sa tama lang. Shirley Datay, magandang gabi po. Kelly Dankin, maging si Gio Ambas, si John Aldrin Carmanuel. May mga tanong dito pero mamaya siguro bigyan natin ng daan yung mga tanong tungkol sa pangontra sa mga masamang espiritu at mga ligaw na kaluluwa. Ano bang dapat na gawin? Si Melvin Letrodo, ayan, maupay nga gabi. Maupay nga gabi, maayong gabi sa mga taga Cebu. Ayan na. Alright, maraming salamat po sa inyo. And now, ayan, Brother Nico, muli magandang gabi sa iyo. Yes, good evening, Sir Ray. Ayan, I think it's about time. Bagitin mo na yung dalawang medyo hindi magandang dating sa atin. Ano ba yung unang bad news natin na nakita mo sa astrology? Okay. Ito yung bad news which is May 25, 2025, next year. Si Saturn or yung planet of lesson and karma
mapupunta na siya sa Aries, which is fallen yung sign na yun. So, since yung Philippines, ang kanyang 6th house or the house of service, healing, also ito din yung house of co-workers or yung mismong work mismo, mga ganyan. So, magkakaroon ng maraming dispute overall sa buong Pilipinas, ganyan. And then the same time, possible din na madami din yung mga mawawalan ng trabaho, magsisikap lalo, ganyan. And also the same time, like parang, dahil kay Saturn, magkakaroon din ng mas mabilis na karma na niyan to. Like parang, since si Saturn is fallen siya sa Aries, so magiging harsh yung lesson na to sa mga ibang Pilipino. Yun ang bad news. Starting ng May 25, 2025. And for 3 years siyang nandoon. 3 years na bad news? Pwede bang baguhin yan, Brother Nico? Pwede ba nating ayusin yung mga planeta? Sino bang pwede umayos ang planeta natin? Ha? Actually, yun ang hindi mababago. Talaga? So, ang mangyayari kasi, parang magiging redirection niya yun para yung iba, masabi na hindi lang laging puro trabaho, dapat bumalik din kay God na mag-consult din. Kasi, ang nangyayari, ang turo kasi ni Saturn in Aries is yung hindi lang magtiwala sa sariling kakayahan, which is yung 6th house. Kaya nga nandoon na si Jupiter in Cancer sa 9th house na kailangan magbalik kay God. Para at the same time, yung mga decision nila, hindi lang about lang sa pansariling decision lamang, kung hindi sa para din kay God. Ganon, yung service natin sa Kanya, nalilimutan, nakakalimutan. Yun ang pinakamalagang mensahe, Brother Nico. Magbalik loob tayo sa Poong Lumikha. Yan. Kasi nakakalimutan na natin, hindi na natin masyadong pinapansin. May kanya-kanya ng mga intention, mga interest. Yes. Ayan. Mamaya magbabanggit din ng mga suggestions sina Brother Joel and Tito Boy kung ano nga ba ang dapat nating gawin para actually sa akin din naman bad news yan. It's a challenge to all of us na dapat tayong na dapat nating harapin, di ba? And ang isa lang sa magiging susi natin dyan, kumapit tayo sa Poong Lumikha. Yun. Alright, isa pang bad news ulit, Brother Nico, the last one. Okay, itong another bad news naman is bad news to sa mga spiritual practitioners na nasa liwanag. Kasi sa July 7, 2025, Uranus in Gemini 8th house, madaming tao yung mamanipulahin. Siyempre, dahil nawalan ng trabaho yung mga ibang tao sa May, yung iba magkakaroon sila ng desidido na pumasok din sa spirituality, yung iba. Pero yung iba sa kanila, hindi naman talaga para doon. Kaya ang mangyayari, yung iba sa kanila mapapahamak pa dahil sa akala nila, ganito lang pala yung spiritual, napakadali, ganyan. Pero hindi. Kailangan ng stricto at saka gabay doon. Kasi ang Uranus kasi, siya yung tinatawag na planet of rebellion at saka restructure. Okay. So, mapupunta siya sa 8th house, which is yung tinatawag na house of accidents, house of fear, house of doubts, ganyan. So, madami din magda-doubt na, akala ko ba kailangan bumalik kay God, tapos ganito, ganyan. Ginawa ko naman lahat, tapos bakit parang kulang pa? Challenge pa. So, doon din itetest yung mga taong nasa liwanag din na kailangan nila ng redirection sa kanila. So, kailangan din ng guidance nila. Kailangan ng guidance natin. Actually, mas matindi pa nga ang challenge sa mga light workers, O, di ba? Mas matindi yan nasa light worker ka, pero mas matindi yung challenge na kakaharapin ng mga light workers. So, I think lalo pa nating palakasin ang liwanag. Yes. Tama yung binabanggit na Brother Joel. Maraming salamat, Brother Nico. Tama yung binabanggit niyo, Brother Joel, and Tito Boy, na magtungo sa mga banal na mga lugar. Well, kasama na dyan ng mga simbahan, sambahan, templo, and mag-alay ng taimtim na panalangin at humingi ng dagdag na lakas at linaw ng isipan mula sa Poong Lumikha. Di ba, Tito Boy? Tama. Oo. Yes, tama po kasi po bilang nagmimisyon, ngayon po ang aking binigay na atang sa akin ay hanapin or magbukas ng liwanag sa mga kailangan tumanggap. Kasi may mga tao po kasi ngayon na talagang tama yung sinabi ni Nico na darating ngayong 2025 yung mga ganyang bagay
Kasi kung babasihan natin sa numerology pa rin, ang number 9 is a completion and pagtatapos para bumalik sa number 1. So ang January hanggang May, talagang nandun yung struggle sa spiritual. So kung kilala nyo ang inyong sarili at alam nyong gawin ang tamang liwanag or ang tamang pagpunta sa liwanag, mismo ang banal na spirito ang magbibigay kung saan kayo itataha. Kasama ba yan dun sa mga nangyayari na ngayon, Brother Joel, no? May mga nangyayaring sigalot sa ibang bansa, Israel, Palestine, tapos dito rin sa Pilipinas. May mga problema rin dito internally. At kaliwat kanan yung mga aksidente, ano? Kasama ba to sa marahil ganitong dapat nating harapin ng mga challenges sa ating buhay, Brother Joel? Totoo po, kami dito sa Holy Mount Banahaw na naniniwala na itong mga nangyayaring mga sigalot, mga kalamidad, mga trahedya na nangyayari dito sa ating bansa at gayon din sa ibang mga bansa ay parte ito ng hindi pagkakasundo at pagkakaisa ng mga espiritual o ng mga taong may putong ng liwanag. Kaya kami ay patuloy na nananawagan ng pagkakaisa sa mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga lumalandas na sa espiritual. Dahil kailangan nating pagsamasamahin yung ating liwanag na ipinagkatiwala sa atin na ang layunin nito ay maipalaganap ang liwanag sa sangkatauhan. Sapagkat kung ang lahat ng mga espiritual ay magkakaisa, tayo ang espiritu o kaluluwa para magkaroon ng tamang alignment ang material na umiiral dito sa ibabaw ng mundong tinatapakan natin. Gayon din dito, lalo-lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, napapansin naman natin na merong mga sigalot, lalong-lalo na sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. So, dyan nakasalalay sa mga nag-espiritual para maging maayos ang daloy nito. Kaya kami dito nag-uunti-unti na nagsisikap, no, na magkaisa ang lahat ng mga missionary o mga light worker na sama-sama tayong gumanap, sama-sama tayong tumapad at naiisa ang layunin talaga natin na may ayos natin ang buong kaganapan sa mundong ginagalawan natin. Ayan. And speaking of alignment, Tito Boy, yung alignment na yan, it is an alignment to the light. Hindi yung alignment sa darkness. Di ba? Dapat, yes. Kung ano nakikita nating liwanag, doon tayo umalign. Sa ating no, di ba? Opo. Oo. So, ano may sasuggest mo? Ano may sasuggest mo to align ourselves to the light? Unang-una, makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, tingnan natin ang liwanag na dala natin kung ito ba ay nasa tama or ito ba ay nasa kaliwa. So, lumagay tayo sa tama, sa gitna, at mag-observe. So, tapos ano pa? At dapat po ay ang liwanag na dala natin ay totoong liwanag, hindi ito liwanag na dala lang ng ating mga sarili. Bagkus pangkalahatan po talaga. Alright, mayroon lang finifeed sa atin dito, talaga yung mga kaibigan mong Andromedans, Tito Boy. Ano daw ba ang gusto nilang imensahe sa tao? Meron ka na bang nasagap na mensahe mula sa kanila? Pinadaan sa ating panaginip na ang mga taga-Andromedans, ang itsura nila ay maginto ang buhok. Na iba ang pagkamistisa nila or mistiso nila. Ang sinasabi nila, nandito kami at tutulong sa bawat gustong mabuksan at mabigyan ng tamang liwanag. Kasi maraming ibang alien o mga ibang planeta rin na pupunta dito para kumuha din ng mga magiging tao nila. Sa palagay mo, yung mga sightings sa US at iba pang mga lugar, kasama na rin dito itong mga extraterrestrials sa talaga nagpaparamdam na rin sa ngayon, nagpapakita sa tao, unti-unti na nagpapakita?
Yes po, nagmamanifest na sila kasi kailangan na nilang gampanan din ang kanilang misyon. Talaga. Ayan. Alright. Maraming salamat kay Tito Boy. Magandang gabi din kay Edilberta Sabanal Roa, Nelson Baldecasa. Ayan. Alright. Si Jason Gila Santa Maria, magandang gabi. Mayroon lang tayong ginawang bibihira kasi ito, Tito Boy, yung Brother Joel, Brother Nico. Sinikap ko rin na mag-connect sa mga divine beings, and merong isang kumunik sa atin, si Teacher Maharshi from Agartha. Paano mga taga-Agartha pala nakatutok din sa mga nangyayari sa buong planeta natin, ano? And parang they are ready to help. Yan ang binabanggit nilang mensahe kung ano man ang nangyayaring pagbabago at mga challenges na kinakaharap ng tao. So marami pala tayong kakampi. Hindi lang na tayo nag-iisa. Meron tayong mga tumutulong sa atin na tayo'y mai-align sa liwanag. Alright, and this time, I think it's about time na iparinig natin yung maiksi ba itong aking channeling interview kay Teacher Maharshi. Go ahead, parinig natin RHTV. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, hingilan tayo ng message from divine beings. May contact tayo from Agartha, si Teacher Maharshi. And I think he's going to tell us a couple of messages para sa taong 2025 for humanity. Teacher Maharshi, magandang gabi po. Yes, Ray, I am here. Magandang gabi. This is a quick channeling interview. What is your message to humanity for the year 2025? Yes, we are here to guide everyone, and you know there will be some challenges in the year 2025, and you will be facing more challenges that year. I will never tell you the details of these challenges, but I would suggest that everyone should always trust in the universe, to all the divine beings, and of course to the Creator. We are here to guide every one of you, and we will never leave everyone. We will always be with you. I would suggest that you take all your time to make some changes in your lives. Your old ways should be changed into new ones. You have to change, because if you cannot change, it will always be a cycle in your life. I would also suggest, people of Earth, that you have to love one another. Peace should always prevail. Don't let war happen. Of course, there are now ongoing wars in some parts of this planet, but I know you will stop this. I trust every means of communication should be utilized to stop any war. To those sightings in many parts of the world, especially in the US, I would suggest that we have to learn the messages of these sightings, the UFO and other unknown objects flying around. This is a way to communicate with you. This is a way to tell you that they exist in this dimension, on this planet. That's all. Thank you so much for this opportunity, Ray, and always trust in your God, and always keep doing right, always do good, love one another, and peace to all. Salamat po. You're welcome.
Okay. So that's it. Ang channel interview natin kay Teacher Maharshi. See you. Pero ang gist nung kanyang mensahe sa atin, maraming challenges na kakarapin ng tao sa year 2025, and handa silang tumulong kasi sila Brother Joel, sila ay nasa inner earth. Maniwala man tayo sa hindi, may nag-exist na sibilisasyon sa inner earth, and they call it Agartha, and meron pang tawag diyan ang mga Buddhist monks, yung Shambhala, na nasa ilalim mismo ng ating planeta, at sinasabing ang lagusan daw ay dyan sa may Antarctica. Although hindi makita-kita ng tao, may nakatabing na pintuan o malaking gate. Although sinasabi noon na mayroon na raw nakapunta, pero hanggang sa ngayon wala pang ganun katinding ebidensya na nagsasabing nag-exist ang naturang lugar. But I think sa aking pansarili namang pananaw, ito'y nasa ibang dimensyon at hindi ito physical. Di ba, Tito Boy? Anong masasabi mo? Wala masabi si Tito Boy. Nawawala yung sound, parang inaagaw na enerhiya. Oo nga meron nagsisil ng mga tanong. May interference, parang may humaharang, Ayan. So, yes. Diyan sa Banahaw, actually, may mga portals na nag-open dyan. Kapag aakyat ka sa Banahaw, ako personally, naka-experience ako dyan, may nag-open na portal, pero hindi ko pinuntahan yung portal na yun, baka kung saan ako pulutin. Kayo ba, Brother Joel, na-experience nyo na ba yan na may nag-open na portal sa Banahaw? Meron, pero yun nga lang, dahil siyempre may mga katuruan tayo din na talagang kailangan disiplina, di ba? Doon sa ating mga matatanda, sa ating mga pundador. Kaya hindi tayo nangangahas na subukin o pasukin ito. So sa akin, sa personal kong pangunawa at pananaw, sapat ng maranasan na makita para patutuhanan na meron talaga ito, na umiiral talaga itong mga ganitong klaseng mga portal o mga tinatawag natin dito na mga hiwaga o mga misteryo. Kasi siyempre bilang tao, hindi sa akin, hindi para sa akin yung ganong mga sitwasyon para subukin ko pa. Kundi ako sapat ng naniwala batay doon sa aking mga karanasan na ipinakita o ipinaramdam nila sa akin. At batay naman doon sa mga kwento din, mula doon sa mga matatanda rin, talagang kaya naman sila naging matibay din naman at tumindig dito sa bundok ng Banahaw. Kasi talagang naranasan nila ito na nakita o narating nila itong mga lugar na ito. Ngayon, meron pa rin namang mga kapatid natin dito na makapagbibigay pa din sa atin ng mga salaysay bilang patutuo dito sa mga hiwaga, dito mga tinatawag natin mga portals. Alright. Salamat, Brother Joel. Ano ang masasabi ninyo? Ano yung ma-advise ninyo sa ating mga kababayan? Kasi marami mga nag-aalanga, marami mga nangangamba sa susunod na taon na 2025. Well, there are challenges. May mga, sabihin natin, may mga kalamidad, may mga mangyari pa mga sakuna, may fear of World War III na binabanggit, pero wag na natin masyadong i-hype yung ganong senaryo. Ano ang may advice niyo, Tito Boy, sa ating mga kababayan, sa mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo? Sa akin, ang may advice ko po ay matinding panalangin, pagtawag at pagsisisi sa mga nagagawa nating kasalanan. Dahil ang kasalanan natin, nagagawa lang natin yan dahil ito ay dumadaloy upang ipakilala sa sarili natin na ang ating Panginoon ay kaya tayong patawarin. Pangalawa, magtulungan, magmahalan, katulad ng sinasabi ng ating Panginoong Maestro Jesus Emmanuel. Ma-advise mo naman? Sa akin, tuloy-tuloy lang tayo sa
pananalangin sa ating dakilang lumikha. Pangalawa, patuloy lang tayo magsumikap na gumawa ng mabuti at maging mabuti sa ating kapwa. Ngayon, ang mga pangyayaring darating sa hinaharap ay ang lahat ay nakatakda ayon sa kalooban niya. So tanging siya lang ang nakakaalam. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos na lumapit sa Kanya at magtiwala at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya para mamuhay tayo na may kapayapaan sa araw-araw ng ating buhay. Kaya laging magdasal araw at gabi. Thank you so much, Brother Joel. Brother Nico, muli magandang gabi sa iyo, and ano ang may advice mo sa ating lahat para tayo'y handang harapin ng mga challenges sa taong 2025? So, ayun, ang may advice ko lang, so trust the process, learn the lesson. And since napansin ko, si Neptune ay papasok din pala ng Aries in 6th house ng April 18. So I advise na kapag nangyari yung times na nagkakaroon tayo ng mga turmoil times or mga hard times sa life natin, mas maigi na hindi tayo mag-resort sa mga abusive materials like drugs, alcohol, ganyan, imbes bumalik tayo kay God. Kasi actually redirection ni God yon, yung mga pagsubok na binibigyan niya sa atin. Pero lagi niyong tatandaan, sa astrology, walang binibigyan na pagsubok si God sa buhay natin na hindi natin kayang lampasan. Ayun. Salamat, Brother Nico. Thank you so much, Brother Joel and Tito Boy. At maging positibo lang po ang ating kaisipan. Huwag tayo mag-iisip ng masama sa kapwa. Tulad nga binabanggit ni Brother Nico nung nakalipas nating panayam sa kanya, mas mabilis ang karma sa pagpasok sa taong 2025. So I think it's about time na maging positibo ang ating kaisipan sa kapwa, sa ating kapaligiran, at huwag nating kalilimutan, ha? Ito ay laging paalala ng mga galactic brothers natin, itong mga divine beings, na huwag nating abusuhin ang ating kalikasan, alagaan natin ang ating kapaligiran, payabungin natin ang ating mga kagubatan. Hindi, di ba, Tito Boy? Dapat maging mayabong, at yan ay isa sa mga magliligtas din sa atin sa anumang magiging kalamidad sa susunod na taon. Maraming salamat, Tito Boy. Brother Joel, thank you so much sa inyo. And of course, sa ating nakasama si Brother Nico. Ayan. Gabi ng Misteryo.